Nag-alala. Nag-alala daw si Martin Romualdez, mga kababayan, sa kalagayan ng ating bansa. Patapos, mga kababayan, na mawalan tayo ng trilyon-trilyon dahil sa mga tambalustos sa ito. May gana pang mag-alala itong mga animal, mga kababayan, na mga tampon na tambalustos ninyo. Sabi pa nila, mga kababayan, ang sabi pa nila na sa next time daw, mga kababayan, ay pagbubutihan na nila ang mga animal. Kikalabutan talaga kayo, mga kababayan, dito sa pinagsasabi nitong buwayang si Asidre. Ano orin niyo po, Kamusta na si Speaker Martin? At tingin niya sa mga nangyayari niya? Bumalik na, mga kababayan, sa Kongreso si Martin Romualdez. Sa anong kadahilanan? Dahil nagsampa na, mga kababayan, ng impeachment laban kay VP Sara. Andun, mga kababayan, si Martin Romualdez ayon kay Guanzon para mag-facilitate sa takbo ng impeachment kay VP Inday. Well, I think he's more worried for the country than himself. Nag-alala daw, mga kababayan, si Martin Romualdez sa country than himself. Diyos ko, Lord. Ang buisit na ito, mga kababayan. Para itong, Diyos ko, Lord. Anong itsura nito, mga kababayan? Parang buhaya na mataba, no? Na naging hybrid ng buhaya at baboy, mga kababayan. Ito si Asidre, no? More worried daw ang kanyang amon si Tambaloslos sa ating bansa, mga kababayan, kaysa sa kanyang sarili. Matapos niya lapastanganin, mga kababayan, ang pondo. Diyos ko, Lord. We say na he's ready to face anything on the legal ba. He's that confident. Confident, mga kababayan, dahil hawak nila lahat. Sa ICI, mga kababayan, sinabing, wala kami nakitang kay Romualdez bahid ng korupsyon. Kay Lacson naman, mga kababayan, walang sapat na ebidensya para madiin si Romualdez. Ang mga animal, humanda kayo sa 2028, mga ungas. Ikaw, yung liig mo, ngayon, wala na. Sa 2028, makikitaan ka na ng leeg. Papayat ka kagaya ni Zaldico, ni Bangag, mga kababayan, ni Martin Romualdez. Papayat din ito. At sana nga, mga kababayan, patuloy na sa 2028 ang parusang buwitay sa mga kurakot, mga kababayan, para mabitay din itong mga uhudas na to. Sana magkaliig ka na nga, saan itatali ang lubid, mga kababayan, sa parusang kamatayan sa mga kurakot nung walang liig. Being that he's not implicated in any of these allegations. Not implicated, tapos malinggero masyado, mga kababayan, ng hindi na implicated sa corruption si Romualdez. Just collide. But sabi ko nga, we're all worried for the country. Wow, we all worried for the country. Ay, naku, mga animal na to. Nag-alala kayo sa bansang ito matapos nung balahurain. Matapos lapain ang pondo ng bayan, worried na sila, mga kababayan. Skalard! Of how this will take, it has already affected our economy. Kayo nga, dandayo sa inyo. Lagpak ang ating ekonomiya dahil linakaw nyo ang pondo ng bansa. Kabilang ito si Asidre, mga kababayan. Ito si Asidre, tingog party list ni Martin Romualdez, mga kababayan, na bakit no, pinapadaan sa kanila ang pera ng ayuda. Daig pa ang DSWD, mga kababayan. That is a form of corruption, mga kababayan. Bilang mambabatas, etong party list na ito, mga kababayan, hindi dapat humahawak ng pera, mga kababayan, dahil trabaho na yan ng executive. Bakit pinapadaan sa tingog? Kaya mataba na itong hudas na to. Tingnan nyo, mga kababayan, bilog pa sa buwan. It's affected. Even it's chipping up our institutions. Tingnan nyo, mga kababayan, kung makikita nyo lang ang itsura ng yung nag-i-interview sa kanya, ang mga itsura ng dalawa, mga kababayan, hindi masikmura. yung pinagtatawanan na lang itong mga kababayan, kahibangan na pinagsasabi nitong buhaya. Tingnan nyo, ang dalawa, ayaw maniwala, mga kababayan, sa pinagsasabi ni Asidre. Diba? Diba ka pa? I think it should be a wake-up call. Even, Ay, wake up call. Matagal na kaming nag-wake up sa inyo, mga buhaya kayo, mga buwisit kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Eto, mga ganito, grabe panloloko, mga kababayan, no? Dito, seryoso talaga sila, mga kababayan, na, alala kami sa ating bansa dahil sa pangyayari ngayon. Na sila lang din ang may gawa. This issue affects us not because we're involved, but because we're part. Involved nga sila. Diyos ko, Lord, umamin na involved. Ipakulong mo sarili mo, ungas.
Uy, buaya. Oh, ipakulong mo sarili mo. From the institution. We always tell ourselves that we need to learn something from this. We need to learn something. Oh. Next time, mga kababayan, mas lalo pa silang magiging matalino sa pangungurakot. Na-learn na nila, mga kababayan, na anong gawin para hindi sila mabulgar next time. We need to correct ourselves because obviously something went wrong. Diyos ko, Lord. Oh, tingnan mo itsura mo, oh. Acknowledge sila, mga kababayan, na something went wrong. Ewan lang natin kung anong pinagsasabi nito, mga kababayan. Something went wrong sa inyong plano na dahil nabulilyaso kayo. Dahil kung hindi kayo nabulilyaso, went well ang inyong plano na pagnanakaw, ha? Akala talaga ninyo matatakasan nyo yung pinaggagawa nyo mga kabalastugan. Asidre. Lalong-lalo si Asidre, mga kababayan, itong Tingog Party List. Dapat nang i-audit ito, mga kababayan, dahil grabe, bilyon-bilyong pera ang nafa-funnel sa kanila. Without exacting accountability or pointing fingers, simply saying that we failed the people, even Congress. You failed the people. Nakakatawa, no? Umamin na, mga kababayan, no? Aminado. Tapos, ang laging actions sila, mga kababayan, si Sara Duterte. Bakit hindi nyo panagutin ang inyong mga sarili, mga buhaya? Diba? But it shouldn't end with that. It should start by saying, what do we do better next time? Wala nang next time. Diyos ko, Lord, uulit pa, mga kababayan. Wala nang next time, Asidre. Himas rehas ka na next time, Asidre. Never again. Kung ito lang, mga kababayan, no. Problema kasi, mga kababayan, dyan sa dito sa mga taga-Tacloban. Huwag nyo nang suportahan yung mga tambaluslusan. Kayo ang nagpapanalo nitong sina Asidre, Tingog Party List, mga kababayan Alam nyo lang, mga kurakot. Huwag nyo lang iboto. Itong nagsasabi, mga kababayan, na nabibigyan kami ng ayuda sa sa Tingog Party List. Hello! Alam nyo ba na dapat sana sa DSWD yan, binigay sa Tingog, at pera ng taong bayan, wala kayong utang na loob sa kanila dahil malamang sa malamang, mas malaki ang nakukuha nilang ayuda kaysa sa inyo. Eto na, mga kababayan, pinag-usapan Hindi lang isa. ni Jason sa itong pagbabalik ni Tamba sa mga kababayan sa Kongreso in connection to that kay Asidre na napakita na daw na something went wrong. Dahil nabulilyaso sila, mga kababayan. Eto, pinag-usapan ni Jason sa ang impeachment case ni VP Sara na pinafacilitate ngayon ni Tambaluslos sa Kongreso. Hindi lang isa! Dalawa, kundi tatlo na. Yung reklamo, impeachment complaints laban nga sa pangalawang Laban Pangulo. kay Ano VP naman po, Sara. paano po ninyo tinitingnan itong tatlong reklamong ito laban sa Vice Presidente? Well, in short, ang description lang yan ang Kongreso nagiging factory ng impeachment. The impeachment factory. Ang dapat nga niyan, mga kababayan, ang unang ma-impeach, mga kababayan, yan talaga si Bangag. Yan ang punot dulo ng lahat Kasi isa lang okay na bakit ka pa magdadalawa, magtatatlo? Pero ang Alam na this. unahin Bakit? natin yung unang dalawa na sa pagkakaalala ko ay isinumite bago mag-6 ng Pebrero. Yun nga, kaduda-duda yun, mga kababayan, na baka technical na naman sila, tapos palalapasin na naman ng mga kababayan na kinakatigan ng Korte Suprema si VP Sara, samantalang sila ang hindi sumusunod, mga kababayan, sa patakaran. Sa madaling salita, ang tingin natin dyan, Basura. sa basurahan ang pupulutin yan. Kasi malinaw na February 6, mga kababayan, nilagay mismo sa desisyon ng Korte Suprema, not later than February 6, tapos February 2 sila. Kung hindi lang man mga syunga. And then, sige, nag-file sila, mga kababayan, ng February kahapon ata, February 9. Yung mga pare at matrimonyo, mga kababayan. Sige, kahit yun na lang ang ituloy ninyo. Sige. Para sabihin talaga na hindi kayo inaapi. Yung pagkakasabi ng Supreme Court, not once but twice, doon sa desisyon nila at doon sa desisyon sa motion for reconsideration na dalawang beses sinulit doon. Sa 6 ng Pebrero, Sa is. saka lamang pwedeng magsampa ng panibagong Impeachment. article of impeachment. Yung pangatlo, ewan ko anong gagawin nila doon kasi kung tatanggapin nila yung dalawa, Tinanggap na.
Mate-technical yun, sa madaling salita, hindi naman pwedeng maraming beses dahil meron tayong anong tawag nito, Hindi, yung pangatlo, posibleng matatanggap yun. Pero madidelay lang mga kababayan dahil magkakaroon na naman question. Tapos, pupunta na naman sa Korte Suprema and then matatagalan na naman ang Korte Suprema mga kababayan. Wala na, ubos ng oras. Kung nag-antay lang sana yung mga bungiwi, mga kababayan, sina Percival ng February 6. Wala sanang asunto. Diyos Lord. isa lang ang po pwedeng impeachment. So, madaling salita, parang sa basura din pupulutin yung pangatlo. Ayun, basura. Oo. Baga, ang una is mula sa mga makakaliwa at itong pangalawa, civil society group at yung pangatlo naman, yung huli, yung mula daw sa religious organization. Pero alin dito ba sa tatlong complaints na ito, yung mga argumento po nila, paano po nyo tinitingnan yung pagkukumpara po ninyo dito nga sa tatlong complaints na ito na inihain nga nitong tatlong grupo na nagreklamo nga laban sa Vice President? Paulit-ulit lang eh. Wala Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Yung ano pa rin, confidential intelligence fund, yung ginamit Ang nadagdag lang si Madriaga, mga kababayan, na halata na masyadong sinungaling. Walang sa kadala-dala. DepEd na matagal nang binigyan, ilang beses na rin binigyan ng clearance ng Commission on Audit, no? So, hindi natin mapagwari. Ngayon yung pangatlo, I understand, mula sa isang teacher, no? Teacher ba o mga pare? Pare at mga mademonyo. Puro mga reverend, mga kababayan. Hindi ko alam kung Tapos ang mga itsura mukhang mga, ay Diyos ko Lord, parang mga goons o mga sindikatong itsura. anong pangalan nito, paano, wala, depende na yan. Ang problema natin, number one, no? Yung kung halimbawa, ito ay makarating sa Committee on Justice, yung presiding officer ng House Committee on Justice, may usapin pa riyan na unless siguro kung mag-excuse si Congresswoman Luistro, O dapat mag-inhibit niya si Luis. Wala siyang mga kababayan, no? Parang walang hiya. Walang moral ascendancy. Parang walang karapatan, mga kababayan, para maging justice secretary dyan, o chairman dyan sa Salbahe yan si Luis eh. dahil una may usapin pa riyan dahil may utang pa yata kay Vice President May utang, mga kababayan, dahil dyan. inabsent na dahil sa husband ni VP Sara, mga kababayan, na-absent to sa kaso yang si Luis, asawa ni Luistro, mga kababayan, na nanggahasa daw, tinulungan ng asawa ni VP Sara sa law firm, and then hindi nagbayad. No? Hindi nagbayad. Hindi nabayaran kung ilang taon na. So, pangalawa, paano naman magpe-preside sa yung isang congresswoman na walang Lobender yan walang moral ascendancy. Tinago yung asawa na may Oo. kasong Tapos pakasal pa sila ulit. Ay, yak. dalawang rape. So, hindi ko maunawaan kung Parang mga mga kababayan, mga siraulo itong mga kampon ni Bangag. Talagang parang kulang-kulang, Paano mga kababayan. gagalaw, no? But even assuming na ito ay gumalaw, titingnan pa yan kung tama ba sa forma, tama ba sa sustansya, makakarating ba yan doon sa, anong pangalan nito, doon sa plenaryo, meron bang botong makukuha? So, wala pa kasing walang malinaw na aksyon na sinasagawa ang Secretary General, whether this was endorsed to the office of the Speaker, kung ito ay inendorso na sa Committee on Rules, kung ito ay nakalendaryo na, wala pa tayong naririnig mula sa House of Representatives, Jade. Opo. Pero paano po ninyo mailalarawan itong yung implikasyon, yung political implications nitong tatlong complaints na ito laban sa Vice President, Sir Jay? Tingin ko hindi lang tatlo yan. Baka araw-araw may magsasubmit pa rin dahil walang hinto yan walang puk na dyan. They will not stop into vilifying the Vice President. Ang tingin ko riyan Hindi na hihinto. itong dami ng bilang, yung mga ganitong mga akusasyon, these are all intended to vilify the Vice President. Hoping na Hanggang mga kababayan, yung impeachment, hanggang maging presidente si VP Sara Duterte.
Taon-taon yan silang magsasampa ng impeachment, mga kababayan. Tingnan nyo lang. Bababa yung kanyang public acceptance at Bababa, masisira Renato yung kanyang Reyes, image Babalu. bago sa 2028 elections, Jade. Opo. Unahin natin yung sabi mo nga, yung impeachment, yung confidential funds. Ay, wale. Oh, yan lang ang masasabi namin sa confidential fund na issue, wale. Misuse kasi isa po yan sa mga reklamo nga na inihain itong tatlong Nonsense. grupo. Halos magkakapare-pareho nga yung kanilang, tulad ng sabi mo, yung kanilang mga Pare-pareho. argumento. Yes, tungkol na. Una-una, yung alleged misuse of confidential funds. Gaano po kahalaga itong aligasyong ito sa impeachment proceedings sa tingin po ninyo? Kasi kung titindig yan, hindi titindig kung susundin talaga ang rules, no? Oo. Kasi paano patitindigin ang isang bagay na sinabi na ng mismong opisina, the only office who can COA. certify na walang pagkakamali ay yung Commission on Audit. So, wala na, doon pa lang bagsak na Oh, bagsak na. Bagsak keres. agad. So, ano pa bang anong betrayal of public trust? Wala eh. Pangalawa, yung pondo hindi naman galing sa opisina niya, galing sa Office of the President. So, Oh, si Bangag nga dapat ang impeach. meron dapat i-impeach dyan, si President Marcos dahil siya ang nagbigay ng pondo. Patibong yan ni Marcos, mga kababayan. At yung pangalawang complaint pa, itong mga nababanggit din, usually, yung tungkol sa alleged fabrication ng mga dokumento nga o ng dokumento mula sa COA. Sa inyong palagay, gaano naman po kalakas ang ebidensyang ito laban kay Vice President? Basura din kasi malinaw naman ang rules ng ng auditing and accounting procedures ng gobyerno. Ang intelligence Oo nga no, unang-una mga kababayan, dapat ang umalma na sana dito ang COA. Itong mga buang mga kababayan na mga bata ni Tamba, para na rin mga, and parang nag-aastang auditor. confidential fund is kahit maglagay ka lang ng isang kaprasong papel, no? Doon sa envelope, isisil yan, hindi pwedeng buksan. Yun na yung that is the only requirement of law. So paano magiging Tapos yan ha, yung confidential fund mga kababayan, non-issue yan ha, simulat sa pool pa lang. Simula yung mga kababayan, nag-umpisa ang gobyerno. Mayroon ng confidential fund mga kababayan. Tapos, ngayon, bigla-bigla nilang naging issue dahil ginamit ni Sara Duterte na wala naman, hindi naman illegal mga kababayan. Wala na silang makitang issue kasi. Kaya yan na lang ang ginagawa nilang issue mga kababayan. paano tatayo yung kaso? Unless talagang ipipilit nitong mga Nakakampit na. file na bobo sila, tanga, ayon Ay, yun na, bobo nga tanga. Sina Asidre kanina, sa batas, bobo tanga, wala pang liig. basura pa rin yan. So, even assuming na iti 3 points nila o kaya anong tawag ito, shortcut nila, no? Assuming lang Bending dalo na naman. Bending dalo. na makakakuha sila ng enough votes, which is, Bindalo. I doubt very much, no? Kung makakakuha sila ng sapat na boto. Kasi, 3/4 yan eh. Kung may mga maglalakas loob ng mga congressman na mag-i-endorse o pipirma o boboto yan, iakit pa rin yan sa Supreme Court. Kukwestiyonin na kagad yan on technicality. Malinaw yung mga rules na Supreme Tapos Supreme Court, taon-taon ang bibilangin mga kababayan. Maaabutan na ng Doon 2028. sa desisyon ng Supreme Court. Iiyak na naman yan. Tapos ang Supreme Court mga kababayan, magro-rule ng pabor kay Sara, iiyak na naman. Sasabihin na naman ng mga nyuwi, mga kababayan na tuta daw mga kababayan na Sara Duterte ang Supreme Court. Ganyan ang mga ka-immature itong mga hudas. Immature. Kahit na nagmamagaling sila, Congressman Defensor at kung sino-sino pa. Hindi si mga kababayan Mike Defensor ha. Yung isang defensor na taga Iloilo. Na sinasabing ito ay mali ang Supreme Court, wala namang ibang pwede magdesisyon niya kundi ang Supreme Court. So, kala sila. So, sabi ko nga, they can all Kaya nga, the last arbiter umiyak sila kung gusto nilang umiyak mga kababayan, pero wala na silang they can magagawa. always submit any and all impeachment cases o articles of impeachment, pero ang question dyan, lulusot ba? Opo. Merong titindig ba? Tindig Pilipinas.
Ay, nako. Tindig mga hudas. Kasi ang alam naman natin, malinaw naman yung kanilang intensyon. Ang Malinaw intensyon lang na, nila, malinaw. bubumbahin ng marami-raming issue, magpe-press conference, gagamitin Press yung con mainstream pa media more, na kontrolado nila or hindi ko sinasabing bayad nila. Pagkatapos, para lang masira Tama, bayad nila. pangalan Sponsored. ni Vice President Sara Duterte. Pero malino na sa tao eh. Pag 97% yung tao behind the Vice President, how can you go wrong? Nagsasayang lang eh. Sabi ko kahit na araw-araw magsalita si Ronald Llamas, Potato corner, araw-araw patatas. mag-press conference si Laila de Lima, Araw-araw magkakalat ng patatas si Llamas, mga kababayan, na boyfriend ba niya, mga kababayan, si ni Virus dati, si Llamas. Yan ang ini-issue ni Winnie Monsod, ang nagsabi, mga kababayan. kahit na anong klaseng tabinging pa statement ni Sendanya at nito sila Ridon. Tabinging Alam naman natin, statement. ito yung mga, mga alagad ng komunista eh. Alangad na. ng communist terrorist Tama, group. And their tama. Mga tabinging, mga statement ng mga animal. intention is just to bring Tabinging statement, ha? Statement na tabinging. down the government. Hindi niya sinasabing tabingi ang itsura ni ha? Ang statement lang, wag naman masyadong sasabihin naman mga kababayan na binubuli daw si Percival. Sino ba ang number 1 na bully dito? Mga baklak. Tabingi ang statement. Statement lang ang tabingi. Although alam na natin mga kababayan na overall. Sara Duterte included. Opo. At Ang nakakatawa ni Percival, mga kababayan, na sa nila mga kababayan, di ba, galit na galit sila kay Sara Duterte. At kung mangyaring mga kababayan, worst case scenario, mas pipiliin pa rin daw nila si Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil kung hindi daw kaya ni Marcos, mga kababayan, na ayusin ang Pilipinas, sila na lang ang aayos sa Pilipinas, sinangiwi Percival. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Hindi mo nga maayos ang tabingi mong mga statement, Percival. Pilipinas pang aayusin mo. yung Akla isa pa ka. sa mga grounds nitong impeachment complaint, Kami na lang ang aayos sa Pilipinas, sabi ni Percival, stick-tickies. pinagsanib ko na Sir Jay para at least magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan. Itong tungkol nga doon sa nabanggit po ninyong nagtuturo sa posibleng nangyari ang pamimigay ng pera sa mga DepEd officials nung panahon ni Vice President Sara Di ba Duterte, si- nung kalihim pa siya ng Di ba si ang nasa likod daw nun, mga kababayan, yung sobre-sobre, si Lisa Araneta? DepEd. Anong Yan ang gusto ni Sarah umabot Tapos ginurgor, mga kababayan, ang hearing. Hindi na nila tinuloy. pananaw mo naman doon sa credibility ng mga testimonya ng mga nakatanggap ng cash envelopes? Alam mo, isang tatay yung gusto nilang tumistigo dyan, yung former undersecretary na sinipa sa trabaho dahil Sinipa. siyang O si Amina Pangandaman, di ba, nawala, mga kababayan. And then nakita sa social media kasama na ni Lisa Araneta. Grabing tawanan ng mga demonyo, mga kababayan. Pangalawa, lalabas Parang pa yan. mga jablong nagtatawanan si Amina Pangandaman. Nag-release ng budget. I do not know whether they will pursue that, no? Because meron na tayong mga documents in the past stating na ang First Lady ang siyang may pakanan itong mga envelope na ito. Gusto ba di ba? nilang umabot sa magulong usapan na pati si First Lady Marcos ay kailangan umupo at tumistigo because she will be kasungon kapag tinuloy nila yan. Yan, palakang yan, mga kababayan. Gusto nating mabulok yan sa bilangguan. Ibulok yan sa bilangguan, yung palaka na yan, mga kababayan, buisit na yan. Yan ang isa sa mga ugat, mga kababayan, sa talagang, kung bakit nagkagulo-gulo ang bansang ito. Dahil dyan sa mga admiralis na yan. Maghahalo na naman ang balat sa tinalupan. Will they allow that? No, will the administration allow that? So yan ang mga, sabi ko nga, Gusto natin ibitay yan, mga kababayan. Ipasa ang parusang bitay. Tapos ibitay niyan sila. puro suntok sa buwan, pero Sinalisa. hindi naman ihinto talaga yung Makabayan Black sa kanilang layunin na kahit ma-dismiss pa yan, magsasubmit na naman sila. Oo. Gagam- Ulit na naman.
Problema ba yan? Bitin Sabi, yung mga sabi ng mga tabingi, mga kababayan, ang mga statement madre, na, mga pare. mga matrimonyo. Nakakadiri, mga matrimonyo. Mga paring, mga adik-adik, mga kababayan. Na mga paring dating adik, Oo. adik. Adik So, talaga. pagkatapos gagamitin Dating yung si adik pala, Madriaga na alam naman natin isa pang malabo, no? Magriaga pa more. Binabalak nilang patestiguhin kung testigo yan if he will be allowed, no? I'm sure they will the legal counsel of the vice president will is prepared, no, to address this the vilification campaign using Vilification campaign. a convicted criminal, no, or a detainee. Alam naman natin puro drawing yung mga statement no? Si Madriaga, Hindi nga drawing, guni-guni, mga kababayan. Armed Forces of the Philippines. yes sir. Si Pinasuhan. Madriaga, nabanggit po ninyo saan parte po sa grounds possible papasok itong Yung sinabi nilang hindi daw tama ang mga kababayan, dineklarang salin ni Sara. Tapos ang kanilang testigo si Madriaga. Si Madriaga. Dahil alam daw ni Madriaga ang mga tagong yaman ni Duterte daw dahil nagdala daw siya ng L300 na puno ng bilyones. Diyos ko Lord, guni-guni. dito ba sa hindi maipaliwanag daw na Ang pagkakasabi, gagamitin siya doon sa impeachment na complaint na isinabmit ng grupo nung pari na adik. Adik! Villanueva yata ang pangalan noon, no? Yan na lang Opo. ang kasi may isa ding Kasama yata nila Kwan yan, nila Laila de Lima, doon sa second or first. kabilang kasi I'm not sure. Opo, kabilang kasi sa mga grounds din o mga inirereklamo nitong mga complainants yung tungkol sa hindi maipaliwanag na paglago ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Ano naman tingin po ninyo dito? Anong hindi maipaliwanag? Na ang salin ni Sara, mga kababayan, wala namang discrepancy. Si Ping Lacson, ang lumago, mga kababayan, ang yaman, 10 times. Sila Tambaluslos, sila Marcos. Si Sara, 87 million, mga kababayan, ang salin niya. Si Risa, mga kaduda-duda. Poorest daw, mga kababayan. Si Cheese o si Risa, among the poorest senators, Diyos ko Lord. Tapos si Kiko Matsing Pangilinan, umamin ang kanyang asawa na bilyonaryo, si Sharon. Tapos 24 million lang daw ang salin. Lokohan to the max. Papatunayan nila kung totoo ba yan dahil madaling madali kasing magsabi, mag-accuse na yumaman, ginawa na ni ang pangalan ng senador na Taratitat na hindi na senador ngayon. Taratitat. Yung tumakbong barangay tanod sa Caloocan ay Si Trililing Patrol. pala, ginawa na yan, gumawa na ng mga ng mga issue noon, nabasura na yan. Dahil unang-una, saan sila kukuha ng ipipresent na naman nila, gagawa na naman sila ng Excel na accounting mula sa bangko. Excel, Na hindi naman totoo. Sila Sinabi lang ang na, gumawa, galing sa mga AMLAC, kababayan, sinabi na AMLAC, wala papel lang. kaming ganyan. Spreadsheet, mga kababayan. Tapos, gusto na nila legal documents na daw iyon. Diyos ko Lord, kahit sino pwedeng gumawa ng spreadsheet. So, rehash ito, pabalik-balik. Rehash. Inuulit-ulit sa publiko, in the hope na titimo sa kaisipan ng publiko at sabihin na masama si Sara Duterte. Opo. Pero wala na eh. Lies Kumbaga sa repeatedly pelikula, U-turned. naipalabas na yan, sumemplang sa takilya, patay lahat, pati kontrabida. Isa din po, Sir Jay, sa mga complaints ay nagsasabing hindi kinilala ni Vice President Sara ang authority ng House sa budget deliberations. Ito ba? Wala nga, illegal nga eh. Walang impeachment in the first place, mga kababayan. So, lahat ng nangyayari doon, mga kababayan, nothing. Parang nothing happen. Parang nothing happen. Para po sa inyo, masasabi nating dereliction of duty or karaniwang political maneuvering lang? It is not even a violation of the Constitution. So, sa anong basis nila? Wala. Walang kaya nga, napakatalino ng mga Wala nga, invalid nga yung impeachment. gumawa ng mga articles of impeachment puro sablay Sablay. Opo, at ito pa, may aligasyon din na nagpahayag si Vice President Sara ng banta sa buhay ng Presidente at House Walang threat Speaker. yun. Dahil Yan, gaano ba optional kabigat yun, mga yung kababayan. aligasyon na yan?
para sa inyo? Dismiss na nga yung kaso ngayon sa sa Quezon City, fiscal sa office pa lang, nabasura na eh. So, Wala na talaga mga kababayan. Ekis. titindig ngayon yan? Tindig Pilipinas. Ang basis nila. Opo, at isa pa, ito, huli na lang, itong alleged role no, ng Vice Presidente sa extrajudicial killing Ay, nako. Lord. Pati ba naman si Sara, idadamay niyo dyan? Davao City. Ay, wala na yan dahil unang-una mga kababayan, yung kasalanan sa impeachment dapat ginawa mo allegedly sa panahon. Example, ni Sara sa pagiging vice president niya. Yung alleged sila mga kababayan, mayor pa si Sara noon, reject. Madali bang mapatunayan nila Inulit ito? na naman nila yun. Nandun din yan sa Stupid. unang yung Parang mga hindi binasura mga batang hindi nakakaintindi mga kababayan, no? Daig pa mga gunggong na talaga. articles of impeachment nung nakaraang taon, no? Mm. Na wala rin eh. Kasi anong kailangan patunayan nila. Wala namang wala namang pruweba. Puro allegation. Tapos ang isasubmit nila yung mga clippings ng Inquirer tsaka na Rappler. So paano titindig yan sa korte? So ngayon, Sir Jay, eager o atat na atat silang tanggalin, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ba ang nakikita po ninyo? Dahil... Yes, go ahead. Let's stop. Mababasura yan ngayon. Ulitin na naman yan sa 2027. Araw-araw magpe-press con. Araw-araw magsasalita yung dalawang babalo, no? Si Llamas tsaka yung yung apo yata ni apo ni Aquino. Yung anak ni D, no? Yung may-ari gumagawa ng alcohol na pollutant diyan sa Pampanga, no? Yung pamilyang yan, kaya nasara yung kanilang pagawaan ng alcohol, no? So, alam mo, yun ang problema eh. Yung mga nag-aakusa, manalamin muna sila, wala ba silang kasalanan sa mundo, no? Pero kung si Sara Duterte na involved diyan sa flood control project scandal, anomaly, bilyon-bilyon na maleta, ay tatayo yung kasong yan. Ang problema, hindi naman sangkot si Duterte sa mga ganyan skandalo. Farm to market, wala naman siyang farm to market. Classroom, missing classrooms. Hindi naman siya nagpatayo ng 22 classrooms na sa loob ng 3 taon. Anong ikakaso nila? Yun nga eh. Pabalik-balik sila dyan sa because there are no issues talaga. Kaya inulit-ulit lang nila yung Mary Grace Piatos. Hindi obra talaga yun eh. Kahit na maglupasay pa nga sila sa gitna ng Highway 54 o EDSA, walang tatayong articles of impeachment eh. I'm sorry hindi ako siya nagmamagaling because hinimay na yan, no? Ilang daang beses hinimay by lawyers, even first-year College of Law students. The articles of impeachment as filed as it stands will not merit any tawag nito, argument, no? Acceptable argument na sinasabing ito ay betrayal of public trust or a violation of the Constitution, 1987 Constitution. Sir Jay, bago So, sayang lang yung pagod nila kasi like, for example, nakita natin nung mag-file sila, meron pa silang trolling gamit. Parang puro optics eh. Yun ang problema ng mga kontra kay Duterte, no? Kay Sara. Kasi dinadaan nila sa pabida, dinadaan nila sa optics na, kita niyo ito, 855 pages. Alam niyo kung dinonate siya sa mga estudyante, nagamit pa ng mga estudyante yung kukunban, sabi nga ng mga nag-aaral sa probinsya, no? Sayang ba? Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, para po sa inyo, gaano kataas yung tsansang maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte? Malabo. Baka ang problema pa rin, baka kasi kung dumating man ito, hindi naman sa pagano. Assuming arguendo na ito ay pakikinggan ng House Committee on Justice under Batangas Representative Luis Tro, no? Mahabang proseso yan. Ang problema nila dyan, what if bigla namatay si Bongbong, naging presidente siya, no? Si Sara, dinaetot na, di ba? Maraming posibleng mangyari. Kaya nga yung mga nakausap nating congressman, I have talked to several congressmen in the last several weeks. Na sila, they are very cautious. Ingat na ingat sila pagdating dito sa usaping articles of impeachment because anything can happen in the next few days. Alis si Marcos sa March 8, pupunta sa Amerika,
atin daw ng pulong ng mga kababaihan. Ewan ko bakit yun ang napili ng presidente natin na, hindi ako may sabi niya na, si Auntie Claire ang may sabi niya na the president is going to attend on the opening of a convention of women, for women, no? Natatawa ako kasi ang daming problema ng bansa natin, pilit nilang dinadivert yung atensyon. Ito naman si Basyang, ang daming pinatay dahil dun sa baha. So these are the things na kaya yung mga congressman ngayon, ingat na ingat. And siguro sa 14 na nakausap ko, ni isa, wala akong narinig na outright sabihin, hindi, pipirmahan ko yan, na-endorse ko yung, anong tawag yan, yung impeachment na yan. Because they know their politics. Ano yan yung mga congressman, Diyos ko po. Ang maiingay lang talaga dyan, yung mga party list ng mga Kabayan Black, because that is their intention. Their intention is to bring down this government, including the president, no? And the vice president. That's why, takot na takot yan. Alam mo bakit, Admar? Yan kasing 125 million na sinasabi nila na intelligence and anong tawag niyan? Fund, no? Ginamit kasi yan doon sa pagbaka sa recruitment ng mga NPA, ng mga komunista sa mga estudyante. Kaya takot na takot sila. Gusto nilang gusto nilang balikan si Sara at gusto nilang mawala si Sara dahil pagka si Sara naging presidente sa 2028 or earlier, no, as the case may be, nasubukan na nila sa Davao City, na-wipe out sila. Lalo pa pag nag-presidente yan, di talagang mawa-wipe out sila. So yan ang kanilang takot talaga. Cuentas claras. Manang Jay, mag-ayong buntag, Senator Prito. Dito po ako, gusto ko lang po na baka kayo'y makakasagot dito po sa naging katanungan ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang post 13 hours ago kahapon ito. Basahin ko lang po yung kanyang tanong. Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly or are we being made to forget? Manang Jay, kasi nabanggit mo rin kanina yung diversion na issue. Oo. Kasi, ang daming pinalutang nila. Ngayon, ang pinalulutang nila yung yung conflict sa South China Sea. Sabi ko nga, balinaw naman wala namang argument dapat dyan, no? Yung South China Sea issue. Pinipilit kasi nila merong West Philippine Sea. Sa totoo lang, kahit saan ka manaliksik of my research, all over the world, there is no such animal as West Philippine Sea. Kasi ang salitang West Philippine Sea ay inimbento ng Pilipino noong panahon ni Presidente Aquino, no? Benigno Aquino III. They pass di ko alam kung ano may batas man yan o kung ano. Ang problema, internal. Hindi na, pwede, kadali sabihin itong tulay na, itong sapa dito sa pagitan ng mga nanlupain ko, pwede kong sabihin sa river. Pero hindi yun. Kasi ang nasa mapa niyan, nakalagay Sakub River. In the same manner, the South China Seas is the only acknowledged name in the world, no? Pag pinipilit natin yung ating yang West Philippine Sea, sa atin nga naman talaga yan. Kasi tayo lang naman ang nagbinyag niyan Tayo lang ang umangkin. But we are really talking of an exclusive economic zone. But even exclusive economic zone, we need to validate that by coming up with documents and submitting it to the international bodies for acknowledgement, which we have not done yet until now. Kaya natin, nakikipagpatayan tayo, naghahamon tayo ng gera, wala naman tayong ginagawang aksyon para tuluyan talagang maangkin yan. Kasi yan po ay inaangkin din ng mga bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Japan, China, etc. In other words, we cannot claim something that we haven't really claimed internationally, no? Kung makikinig kay Tariela, talagang bullshit lang sabi niya pagka dinidepensahan mo yan, maka-China ka, hindi ka maka-Pilipino, paano yan? Mismong presidente niya, si Marcos, sinabi niya, hindi pwede. Di ba? Yung resolution ng Senado, sa madaling salita, maka-China yung amo niya. Puro kalokohan Tapos kahapon, kaya nga ako, nag-post ako ngayong umaga, tungkol dyan sa ECC na yan. Hopefully, mabasa nila Sharon Cuneta, no? Mabasa ni nung byuda ni Captain Barakel at saka ni asawa ni Karen Padilla, para nang sa gano'n matuto sila. Kasi nagmukha sila mga tanga kahapon sa Senado doon sa debate.
No, pinagmukha silang tanga ni former Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. 'Di ba? Pagka senador, tinitingala natin dapat matatalino. Hindi nag-aaral Parang labas nila parang bobo-bobo nila. Opo, Manong Jay, sa tingin nyo po, sa dami po ng mga binuksan na mga issue at problema ngayon sa ating bansa, no, na pinagtutuunan ng pansin ng mga opisyal ng ating gobyerno, sa tingin nyo po, may mareresolve ba dito at kapaki-pakinabang ba ito sa taong bayan? Kasi one thing for sure na talagang mas malapit sa kanilang bituka, yung nabanggit nga na trilyong pisong na-corrupt or napunta sa maling bulsa, Manong Jay. Tama naman talaga sinabi ni Mr. Duterte, no, ni Congressman Duterte ng Davao City, na parang ay malinaw na diversion, no? Kasi number one, nagpumuklat sila ng issue ng West Philippine Sea. Tapos hindi umubra. Tapos ngayon, bumuklat din sila ng issue ng ICC warrant of arrest. Wala naman pala talaga. Chismoso lang talaga anong pangalan nito? Si Boying Remulla. Tapos ano pang mga issue, puro diversion Pilit nilang inilalayo yung usapin sa flood control scandal, no? Yung bilyon-bilyon, trilyong piso. Ang problema, tuwing bumabagyo, katulad ngayon, si Basyang, o di nakita na naman, yung mga sinasabi lang bilyon-bilyong flood control projects, puro sira, puro wala sa hulog, wala sa wisyo, hindi tapos, walang bakal. So, hindi mo maitatanggi yan, kahit pa sabihin ni Senator Ping Lacson, ang chairman, kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, na safe ka na, bongbong, no? Kasi yun ang sinabi niya wala raw kinalaman ng presidente rito. Napakalinaw naman ng pananagutan ng presidente rito. Dahil lahat ng unprogrammed funds na bahagi nitong trilyon scandal na ito sa flood control project, hindi pwedeng gumalaw o lumabas yan o ipambayad ng hindi pinipirmahan o inaaprubahan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagkataon, ang Presidente natin, si Marcos. So walang ibang pumirma niyan kundi si Marcos. Pero sabi ni Ping Lacson, wala raw pananagutan yung boss niya, no? Akala ko yung boss ni Ping tayo tayong mga halal, no? Tayong Pilipino. Pero apparently, kumbaga parang sa kantsawan sa Senado, boss, safe ka na. Ganun ang nangyari dyan sa Kaya hindi ito magtatapos sapagkat una-una, sabi ni Presidente noon last year, next year wala nang madidisgrasya sa baha. Ayun, Mr. President, bago ka umalis papuntang Amerika, yung huling, hindi pa final yung huling kwenta ng mismong ahensya ng gobyerno, 12 na ang patay doon sa Basyang. Sabi niya kasi last year, di na mauulit yan di ba? Ang linaw ang pagkakasabi niya, ang problema, umuulit at uulit yan. Ngayon, meron naman low pressure area. Every time umuulan, amihan, shear line, o ano man ang tawag nila riyan, may babaha at babaha. Nakita niyo yung pinakahuli, maliban sa Iligan, yung Catanduanes, dyan sa Camarines Norte. Kawawa yung mga tao, sira-sira ang mga pananim. At anong dahilan yan? Simple lang. Flood control project scandal that cost the Filipino taxpayer more than 1 trillion pesos. Kaya kahit na hindi man si Pulong Duterte ang magsabi niyan, lahat tayo saksi sa nagdudumilat na katotohanan na itong parusa, itong dinadanas nating dusa ay dahil sa kagagawaan ng mga buhayang congressman at ng administrasyong Marcos. Opo. At sa tingin niyo po ba ang taong bayan ay kumbaga satisfied na dito lang patungkol sa pagpapanagot doon sa maanomalya na nabulgar na maanomalyang flood control projects? At kung hindi, saan pa sila maaring kumbaga yung kredibilidad talagang kampante sila? Halimbawa, sa investigation sa Senado ba? Kampante ba sila? Sa Kamara? Sa Ombudsman? Parang natrap na ba sila sa saan sila kukuha ngayon ng yung pagiging kampante na ito talagang investigation na ito, lehitimo na nakikita ko na merong mapapanagot dito sa issue? Walang naniniwala na sa gobyerno You ask any ordinary person, kahit na yung mga magbubukit dito, walang naniniwala, walang kredibilidad ang ombudsman. Walang kredibilidad yung House of Representatives, yung Senado, yung ICI na
gumuho na lang at wala nang natira o maliban sa isang tao, walang niniwala. Bakit? Kasi paano ka man niniwala? Sasabihin nung Yusek Bernardo, kami mismo ang gumawa ng pera. Sabi niya, kami mismo nag-deliver. Pagkatapos, ang sasampahan nila ng kaso si Bong Revilla, siya daw mastermind. Paano naging mastermind yon? Recipient lang siya. Assuming na totoo yung sinasabi ni Bernardo na nagbigay sila ng pera kay Bong Revilla. Paano mo sasabihin ngayon na mastermind si Bong Revilla? Kayong gumawa ng pera, kayo nag-deliver eh. Saka sinasabi nila, dineliver mismo nila kay Marcos. Gamit yung dalawang undersecretary, di ba? Pero yung dalawang undersecretary, walang kaso. Yung district engineer na yung Alcantara, hindi nila sinampahan ng kaso. Paano maniniwala ang tao yan? Napakabobo naman ng Pilipino. Ang tingin nila sa Pilipino, para mapagpaniwalaan nila. Kasi ako, in all honesty, simple lang. Tanungin mo ordinary yung tao, sino tingin yung mastermind? Sasabihin nila, ikaw naman, Jay, liwa-liwanag, presidente dyan ang pinakapuno. May datang iba ng presidente yan. Kasi nga, walang pwedeng bayaran na hindi pinipirmahan ng presidente. Paano mo ngayon hihiwalay yung presidente? Sino ang kapural? Sino ang nagdisenyo yan? Speaker of the House? Sino yung Speaker of the House noon? Pinsan buo ng presidente. Sino may mga ano dyan sa sinong pinuno ng mga congressman? Sino bang majority leader? Anak ng presidente, si Sandro. Ano pa? Alam mo, masyado naman nilang minamaliit yung kakayanan ng Pilipino na hindi maunawaan yan. Kaya alam mo, yung sabi niya, paano ngayon? Alam mo, sa kabuisit ng Pilipino, ngayon, pinapaseduce na lang nila, gaba na lang, sabi nga sa Bisaya. Yun ang ano nila. Kaya, nakakita mo, may mga nagkakasakit, merong mga nabubulok ang bituka, di ba? Merong namamatay bigla, nagkaka-cancer. Kasi yun na lang ang sandigan ng tao ngayon eh. Kung aasa sila sa ombudsman, may makakasuhan. Wala. Puro press release. Yun lang kaya nilang isakripisyo. Ang problema, unti-unti may mga nagsasalita doon sa sinasangkot nila. Lumalabas isa-isa ang katotohanan ngayon. At yan ay sasabog sa pagmumukha nila pagdating ng araw. Opo. Sir Jay, siguro yung huling mensahe at panawagan muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Wala naman tayong ibang magagawa pa sa kasalukuyan because sabi nga, you cannot fight City Hall. Magdasal tayo na sana ay pumailan lang ang katotohanan at magkaroon ng hustisya, hindi man dito sa mga korte natin, kundi sa pamamaraan tanging ang Panginoong Diyos lamang ang merong kakayanan na magparusa sa mga nagkakasala. Alright. Sir Jay, daghan kayong salamat sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Thank you very much. Ayun po mga kababayan, si Ginoong Jay Sonza, isa pong political commentator ang ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga. Kaugnay pa rin po doon sa tatlong impeachment complaints na inihain laban po kay Vice President Sara Duterte at maging doon po sa issue na manumalyang flood control projects. Samantala,